at po tayo ay ligtas, bagamat may bagyo, amen, ang pagkanlong sa atin ng ating Panginoon ay tunay po na laging nariyan. Amen. Muli po, samahan niyo muna akong manalangin, isang maiksing panalangin lang po. Hallelujah. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, tunay pong ako'y muling nagpapasalamat sa iyo para sa isang gabi na ito, pribilehyo na muli ay makapagbahagi ng mga salita mo sa mga kababaihang ito na tunay po na ginagamit mo bilang kasangkapan, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita. Tunay po na ako'y nananatiling nasa paanan, Panginoon, at ikaw po ay nasa itaas. Lagi akong hihingi lagi ng paggabay sa iyo, patnubay, Panginoon, para sa mensahe na nais mo pong iparating sa aming lahat. Muli kami ay mapagpala ng iyong banal na salita, kapahayagan, Panginoon, na siya naming magiging kasangkapan, Panginoon, sa patuloy naming paglakad, paghakbang sa gampaning ito. Muli, Ama, ang kapahayagan na nagmumula sa iyo, sa bibig ko lamang po ito lalabas, Panginoon. Ikaw po ang mangungusap sa kanila, Ama, at ako po ay tanging lingkod mo lamang. Maraming salamat po. Puspusin mo po ako ng iyong kapahayagan upang patuloy pong itong dumaloy sa lahat ng aking kapatid na makikinig po sa akin. At ito'y magiging pagpapala sa kanila, Panginoon, at sa mga taong babahaginan nila nito. Muli, Ama, sa iyo po ang papuri at parangal. Maraming salamat po muli sa paggamit sa akin sa gabing ito. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Muli, Ama, salamat po, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po. Purihin po ang Panginoon ngayong gabi sa ating mga buhay. Tayo magpatuloy na mapagpala ng kanyang banal na salita. Glory to God. Amen. Tayo po ay nasa message, Matthew 31, kabahagi Matthew 25, kabahagi ng 31 to 46. Pero, ang naibigay po sa akin na topic ay mula lang sa 41 to 46. Pero, bibigyan natin ng konting pahapyaw. Amen. Magbalik tayo ng konting pagtanaw para doon sa simula doon sa simula from 31 para magkaroon tayo ng konting ideya, bagamat nabasa na po natin ang mga ito, amen po, konting pagbabalik tanaw para makuha natin yung buong mensahe po about sa sheep and the goat. Amen. Ayan. Basahin ko lamang po muna yung pinaka main passage na sa akin po ay naiatas. Amen. Sabi po rito sa verse 41, amen. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. 44, at sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit, o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan. At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itaboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Amen. Ayan. Tayo po ay magbalik sa simula, from the top, kung paano ang ating Panginoong Jesus, amen, ay may isang maiksing pag-uusap, sa Mount of Olive, kung paano siya ay
nangaral bago siya ipako sa krus. 2 araw bago siya ipako sa krus, amen, ay kanyang muli ay pinangaralan. Kabahagi ng pagtuturo dito, amen, ay yung kung paano ang mararanasan yung isang propesiya, amen, bahagi ng kwento na mararanasan po ng kanyang mga disipulo at ng sinasabing tupa at kambing. Amen. Ito po ay yung mararanasang paghuhukom. Amen. At ang pinaka tagpo po nito at yung subject nga na tinatawag, ang tagpo ay nangyari sa Mount of Olive. Amen. Ang kasama niya po rito ay ang kanyang mga disipulo. Amen po. At ang kanilang napag-usapan ay tungkol nga doon sa propesiya, na kung paano tinutukoy niya dito ay yung lahat, yung lahat ng tao. Amen. Yung all nations po na ito nga ay hinati ng ating Panginoon, amen, sa 2 pangkat. Ito ang mga tupa at ang mga kambing. Amen. Kung ating Sis Annalisa, saglit lang po. Saglit lang po, pasensya na po. May kasama kasi tayo yung pamangkin po ni Fred. Nagkamali siya, akala niya siguro sa link pa rin ito sa men's. Ayan, okay ayan po. nag-out na. Ayan, nag-out na. Si Allen Diego, ayan. Ayun, nag-out na po. Salamat po. Ayan, Lumali siya sige ng po. pasok. Thank you. Ayan, sige po. Ayan. Praise the Lord. Ayan po. Sige tayo magpatuloy. At dito po, ano ba ang katangian ng kambing? Po? At bakit ang mga tao na hindi masasama sa hindi makakapasok sa buhay na walang hanggan, hindi magkakamit ng buhay na walang hanggan, ay hindi ang mga kambing. Amen po. Ang mga kambing, sabi po rito, ang katangiang taglay ng mga kambing. Amen. Sila yung may matitigas po ang ulo. Amen. Sila yung tipong hindi sila basta-basta napasusunod ng mga pastol nila. Amen po. Kung makita po namin pag sa probinsya, ang mga kambing ay hindi sila talaga yung hindi sila yung tipong gagala-gala lang. Karaniwan po sa amin yung mga kambing ay may mga tali. Amen. Kasi nga kung saan-saan sila nakakarating and nanginginain sila ng hindi dapat kainin. Amen. Kaya pangkaraniwan po yung mga may kambing sa amin nagagalit ang may mga kapitbahay po na may mga tanim. Amen po. Kasi nga ang mga kambing medyo matigas ang ulo. Amen. At dito nga po yung mga kambing na sinasabi po rito kung paano itong mga kambing na to ay hindi napabilang doon sa magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sila rin ay medyo prideful po. Kaya nga kung makikita po natin, sila sa mga pangkaraniwang paglalarawan, nakita natin sila sa mga dalisdis ng bundok. Amen. Ganyan po pala ang kaisipan ng mga kambing. Medyo mataas, medyo prideful talaga sila. At sabi nga po ang kanilang pananaw ay mabilis, pabago-bago. Hindi consistent, Kaya parang hindi sila gaanong pwedeng, hindi sila pwedeng pagkatiwalaan, Kasi nga doon sa isip nila kung paano yung paraan nilang mag-isip. Amen. Kung tayo po ay meron tayong mga taong pabago-bago isip, magiging para bang makakaranas ba tayo ng kakampantihan sa kanila? Parang hindi po, kasi dahil nga kung paano sila yung kanilang kaisipan hindi talaga siya, kumbaga hindi siya intact, hindi siya consistent, maaring okay ngayon, mamaya is hindi. 'Di ba? Kaya isa siyang katangian ng isang hindi magandang katangian ng kambing. Amen. Kaya kung dito sa kwentong ito, sa parabolang ito, ang righteous ay ipinanig po ng Panginoon sa paglalarawan ng mga tupa at yung mga
unrighteous po ay inilarawan, amen po, sa mga kambing. Amen. Sabi po dito, kung ating babasahin, sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Tipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin. Amen. Yung separation nga po na mangyayari, na ang lahat ng tao ay igagather po, dahil andyan na nga ang paghatol. Amen. Subalit, sabi po rito, ilalagay niya sa kanyang kamay ang mga tupa sa kanan at ang sa kaliwa naman ay ang mga kambing. Amen. Kitang-kita po natin agad diyan, yung magiging kalalagayan, the right and the wrong, di po ba? Alam natin kung sino yung nasa kaliwa. Malinaw na agad. At sabi po rito, hali kayo, mga pinagpala ng aking ama. Amen. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan. Nagkasakit ako, inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan. Amen. Dito, malinaw na makikita po natin dito na dun sa mga tupa, amen, inilarawan ng Panginoon kung paano ang mga taong ito ay nagparanas sa ating Panginoon ng pagmamalasakit. Amen. Na kung tutuloy tayo, sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw o aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan sa amin at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit na bilanggo at kayo'y aming dinalaw? Amen. Sinabihan ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito at sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Malinaw po na anumang ginagawa natin sa mga tao na may pangangailangan, physical man, pero ito po, literal na ito'y physical, bilanggo, may sakit, mauuhaw, amen po, may pangangailangang physical. Kapag ito ay nagpakita tayo ng pagmamalasakit sa kanila, amen. Sinasabi po dito ng ating Panginoon, yun ay ginawa na rin natin sa Kanya. Amen? Malinaw na ang criteria upang tayo ay maging kabahagi at makatanggap ng eternal life. Amen. O tayo ay tanggapin dun sa kahariang inihanda na sa, amen, simula pa ng lalangin ang mundo, amen, ayong magparanas tayo sa ating kapwa ng pagmamalasakit. Amen. Yung aktibong pagmamalasakit, yung mayroon talaga tayong ginagawa. Amen. Hindi lang natin kabud nasasabi, kawawa naman siya. Yung puro emosyon lang, puro nasasabi lang natin sa bibig. Kundi mayroon action. Amen. Kaya sabi po dito, ang mga tupa o yung mga righteous, amen, sila ang ginantimpalaan, amen po, ng buhay na walang hanggan. At dito naman po, dumako na tayo dun sa naka-assign sa akin, sasabihin naman, dito na po, sa kung paano ang tinutukoy na dito ng ating Panginoon ay yung mga unrighteous. Amen. Nagtanong sila, Panginoon, kailan, same question, katulad ng mga righteous po, di ba? Same question ang kanilang nasabi sa ating Panginoon. At ganun po,
Ang sagot din sa kanila, sapagkat hindi ninyo ako pinakain noong ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinainom noong hindi ako pinakain noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan, hindi rin ninyo ako dinamitan noong ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit, at noong ako'y nasa bilangguan. Balintuna, ano po, isang kabalintunaan ang nangyari naman po dito sa mga unrighteous. Kung ano yung ginawa, amen, ng mga righteous na ito doon sa mga taong nabanggit na nasa sitwasyon ng buhay nilang mahirap, ano po, yung kalalagayan na kung iisipin natin, hindi sa atin madali. Yon, ano po, amen. Pero itong mga taong ito, wala silang ginawa. Amen. Kaya, napakalinaw ng nais iparating sa atin ng ating Panginoon. Amen. Na huwag tayong nagbubulag-bulagan sa ating mga nakikita. Huwag tayong nagbibingi-bingihan sa mga hinaing ng ating kapwa. Huwag tayong magmaramot sa kung ano yung pwede nating maidulot sa kanila na makapagbibigay sa kanila ng kaginhawahan. Amen? Hindi mahirap tumulong, amen po, sa mga nais, sa may mga nagnanais, amen po, ano? Talagang sa mga mayroon po talagang desire na makatulong sa kapwa, lalabas at lalabas yan in any way, ano mo, kahit sa anong paraan. Amen? Subalit, ang taong sarado ang isip, amen, or hindi, wala sa puso yung pagkakawang gawa, kahit mayroon sila, napakahirap itong gawin. Totoo po, totoo yon. Dahil wala yung love sa puso. Amen. Dito po, sa mensaheng ito, ang unang-unang itinuturo sa atin ng ating Panginoon ay ang pagmamahal. Kung paano tayo ay nalikha, amen, ay dahil sa pagmamahal. Kung paano tayo nabubuhay dito, ay dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Kung paano tayo nagkaroon na nakaranas ng kaligtasan, ay dahil din sa pagmamahal. Kaya ang nais na mangibabaw sa mensaheng ito ng ating Panginoon ay mangibabaw sa atin ang pagmamahalan. Katulad ng Ama, ang Diyos Ama sa langit, amen po, kung paano niya hinayaan yung pinlano na magkatawang tao ang ating Jesus Christ, amen po. Siya ay ipinagbuntis, amen po, ipinagbuntis ni Inang Maria. At tayo din po, tayo ipinagbuntis din ng ating mga magulang. Nabuo tayo dahil din sa pagmamahal. At sabi nga po, tayo ipinagkatiwala lang ng ating Panginoon sa ating mga magulang. Subalit siya pa rin ang bumuo sa atin. Siya pa rin ang nag-ingat, nangalaga sa atin habang tayo ay nasa sinapupunan ng ating magulang. Amen? Kaya malinaw na ang nais ng Diyos sa atin kung paano niya ipinaranas sa atin yung pagmamahal, ganun din ang iparanas natin sa bawat isa sa atin. Amen. Iwaksi, amen, dapat iwaksi sa sarili yung pagkamakasarili. Iwaksi sa ating isipan yung puro self-interest po, dapat ang mangingibabaw sa atin ay kung paano tayo makapagbibigay ng ginhawa sa ating kapwa, lalong-lalo na dun sa may mga lubos na mahihina, yung mga vulnerable, yung mga tipong hindi talaga makapagbibigay sa atin ng anumang pagbabalik. Amen po. Yung tipong hindi, yung wala tayong aasahan, na kapag tayo tumulong sa kanila, yun ay tulong na talaga, amen po, na hindi na tayo mag-e-expect pa
na yung mga tao na yan ay makapagbabalik ng anuman sa atin. Yan ang nais ng Diyos na iparanas natin sa mga taong ito. Makita nila sa pamumuhay natin kung paano yung naranasan natin na pag-ibig mula sa ating Panginoon. Nakaranas tayo sa ating Panginoon ng unconditional love. Amen. Yung agape love. Amen po. Nakaranas tayo sa Kanya ng namatay siya para sa atin, para lamang maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Sacrificial love na ginagawa natin yon kahit medyo may nababawas sa atin, may konting pagsasakripisyo sa atin, merong tayong ginagawa na may mga bagay na tipong nahihirapan tayo, pero ginagawa natin ito dahil gusto natin. Amen. Yung ginagawa natin na hindi lamang napipilitan. Amen. Dahil tunay na nakikita ng ating Panginoon ang motibo ng lahat ng ating ginagawa. Amen. Alam niya kung ito ba ang lahat ng kabutihan na ipinakikitaan natin sa ating kapwa, kung may katotohanan ba, kung may sincerity ba ito, genuine ba ito. Amen. Kaya tayo po, bilang mga mananampalataya, bilang nakakakilala na sa ating Panginoon, amen, likas ng nagagawa natin ito. Ano po? Dahil alam natin, naranasan natin kung paano tayo minahal ng ating Diyos. Amen. Dito po sabi po rito, yung mga tanong ng kanyang mga kambing, kung paano, nagutom ba siya, nauuwaw ba siya, nakita ba siyang hubad, nakita ba siyang nakabilanggo, which is hindi naman po talaga, pero ang sinasabi po dito ng ating Panginoon, lahat ng ginawa nyo at lahat ng hindi nyo ginawa sa mga taong ito ay ganun din ang ginawa nyo sa akin. Amen. Na kaya tayo, kapag tayo'y tumutulong sa sino man na nangangailangan, especially yung mga nasa pinaka mahinang kalalagayan ng mga buhay, yung mga nasa laylayan po, yung mga talagang alam natin na wala silang magagawa, na madalas talagang umaasa sila sa mga taong mag-reach out sa kanila. Amen. Sa mga taong magbibigay ng panahon. Tulad ng mga nakakulong. Amen. Totoo po, tulad ng mga may sakit. Yung mga left out. Madalas, yung mga taong ito, amen, sila po yung kakaitan. Totoo, napagkakaitan ng atensyon. Amen. Bakit? Dahil sila yung higit na nangangailangan ng panahon, ng pera. Amen po. Ang mga may sakit, di ba? Ang mga nakabilanggo, panahon ang inaasahan ng mga yan. Kasi sabik na sabik sila sa atensyon. Sabik na sabik sila sa makakaalala sa kanila. Amen. At ito ang nais ng Diyos na atin pong ipagkaloob doon sa mga taong ito. Maraming mga taong higit na alam po natin na may mga mahihirap din ang kalalagayan sa buhay. Pero yung mga nabanggit na ito ay parang hindi po talaga madali. Hindi madali pag doon sa mga tao lang na sarado pa ang isip. Yung hindi pa namumulat sila sa salita ng Panginoon. Hindi pa mulat sa kanila yung salitang pagmamahal. Amen po. Kasi, ang sabi nga po, true worship, amen, true faith ay makikita ito sa kung paano tayo namumuhay at kung paano rin tayo nakikipag-ugnayan sa ating mga tao, sa ating kapwa-tao. Amen po. Sa pang-araw-araw nating buhay, amen po. Makikita rito, mailalarawan dito
kung tayo ba talaga ay may tunay na pananampalataya sa ating Diyos. Dahil ang tunay na nananampalataya, pagkakakilala, at sumusunod sa kalooban ng Diyos, amen, lumalabas po doon ay pag-ibig. Amen? Pag-ibig ang nangingibabaw. Amen. Sabi nga po ng ating Panginoon sa, ayan, sa John 13 verse 34. Isang bagong utos ito, amen po, ang ibinigay ng ating Panginoon. Sabi po, isang bagong utos ang binigay ko sa iyo. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Amen. Di po ba? Yan ang kanyang kabilin-bilinan. Kung paano niya tayo minahal, amen. Ganon din ang gawin natin sa ating kapwa. Iparanas natin sa kanila yung kung paano natin naranasan yung ating Panginoon. Amen. Isang utos, amen po, tunay na isang utos na ang huwaran ay yung pagmamahal, amen, na walang hinihintay na kapalit, amen po. Ito nga yung unconditional love, na handa tayong magbigay, magkaloob, mag-reach out, amen, sa mga tao na alam po natin na walang kakayahan magbalik ng anumang tulong na ibinigay natin sa kanila. Amen. Tumutulong tayo ng taos sa puso. Amen. Hindi tayo tumutulong ng, kumbaga, meron tayong iniintay na balik sa atin. Amen pa, ano? Yan ang paalala sa atin ng ating Panginoon. Love what you do to others, you do to Christ. Amen po, ano? Yan ang tinuturo sa atin dito sa mensaheng ito. Ano man ang ginagawa natin sa ating kapwa, ay yun din ang ginagawa natin sa ating Panginoon. Amen. At isa pa po, ano, kung paano dito sa mga kaganapang ito na ating nabasa, amen, ay yung mga kambing, kung bakit naranasan nila, nahatulan sila ng ating Panginoon na itapon. Amen. Sila ay mapaparusahan sa dagat-dagatang apoy dahil naroon po yung kitang-kita ng pagkukulang. Kasi tiyak naman na nakarinig sila ng salita ng Panginoon. Amen po, ano? Dahil hindi na laganap naman na talaga ang pagtuturo ng mga panahon ng ating Panginoon. Amen po, ano? Dahil ito ay future, ano, ito ay prophecy, ano, at nangyayari na po na laganap ang pagpahayag ng salita ng Diyos. Amen. Kaya aware ang tao sa paggawa ng mabuti. Amen. Kaya dito sa mensaheng ito, makikita yung kakulangan, yung pagkukulang ng mga tao na nalagay doon sa posisyon ng mga kambing. Amen? At ang pagkukulang, amen, ang hindi pagtugon sa paggawa ng mabuti ay sinasabi po na isa ring kasalanan. Sabi po, ayan, sabi po rito, ano, may kapahamakan sa mga taong magkukulang. Amen. Kapahamakan sa mga magkukulang in action. Sabi po, to show help, reaching out to others, to show compassion o paggawa ng mabuti. Amen. Siya nang hindi nagawa ng mga kambing. Amen po. Sabi po sa Santiago chapter 4 verse 14, kaya nga ang sino mang nakakaalam sa paggawa ng mabuti at ito ay hindi niya ginawa, ito ay kasalanan sa kanya. Amen. Kung alam na natin yung mga dapat gawin na makakabuti sa tao at nakalulugod sa Diyos at hindi natin ito ginawa, isantabi natin yung turo ng ating Panginoon, yung utos ng ating Panginoon. Amen. Binaliwala natin ang ating Diyos. Amen po. Kaya pagpapaalala sa atin ito na po na hindi tayo dapat magkukulang
sa anumang bagay sa pagtugon sa ating kapwa. Especially dun sa alam nating may matindi at mahigit na pangangailangan. Dun sa mga vulnerable people na sinasabi nga po, yung mga taong left out, yung mga hindi napagtutuunan ng atensyon, yung mga taong madalas iniiwasan ng mga mapipera, amen po, no? Iniiwasan ng mga madadamot, amen. Iniiwasan ng mga ayaw magbigay, amen. Kasi alam nila, ang mga taong ito ay tunay na nangangailangan at ang mga taong to walang kakayahan na magbalik. Amen? Huwag nating pagdamutan ng anuman na kaya natin ang mga taong itinuturo po sa atin ng ating Panginoon na tulungan. Amen. Kasi itong mga taong ito ang tunay po na nalagay po kasi ako yung nagkasakit, ano po, pag po ako'y may dumadalo sa amin, sobrang tuwang-tuwa po ako. Amen po. Kaya nakaka-relate ako dito sa na to, sa kwento na to, na tunay na may dumalaw lang kahit wala pong dala. Kahit wala nang bitbit yan. Amen. Kahit walang ibigay. Yung makita lang, maalala lang. Amen. Kumustahin lang. Isang sobrang comforting po para sa isang may karamdaman. Kaya ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon, amen, kung wala tayo dun sa ganong kalagayan, reach out po tayo, magbigay tayo ng panahon sa kanila. Amen? Anong oras na ba? Ayun, ayan, sige po, tayo magpatuloy, huwag nating ipagkait sa mga taong ito, yung ating atensyon, panahon, o yung possession, amen. Alam naman po natin na kung ano ang ipinagkakaloob natin sa iba, amen po, lahat iyon ay sa paraan ng pagtulong, mabiyaya, amen, mabiyaya at masagana ang pagpapala ng Diyos sa atin, amen. Huwag tayong matakot na mawalan, amen. At karagdagan, kung paano pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na ang pananampalataya ay nagbubunga, amen po, nagbubunga ng paggawa. Nagbubunga ng good works. Totoo po, dahil tunay na kung ano yung tinanggap natin, amen po. Kasi experience natin, alam natin na sa pananampalataya natin sa ating Panginoon, nakaranas tayo ng kaligtasan, paglaya sa kasalanan, amen. And yung yung ating mga testimony, di po ba? Napakarami nating personal testimony. Amen. Sa isang witness sa kabutihan ng Diyos. Kaya tayo po talagang bilang nakaranas nito, dinadala po tayo nito. Amen. Dinadala tayo ng lubos na pag-ibig sa Panginoon. Amen po. Talagang yung great love, ano yung na-receive natin sa kay Lord, na yung great love na tinatawag, talang gusto rin nating ibalik ito sa ating Panginoon sa pamamaraan. Hindi naman na kailangan ni Lord yun, amen po, di ba? Kundi nakakabawi lang, kumbaga kahit paano makapagbibigay lang tayo sa Lord ng pagbabalik sa pamamaraan ng paggawa ng mabuti, pagsunod sa kanyang mga salita, pagbibigay galang sa kanyang mga alituntunin. Amen po. At itong pagsunod na ito, amen, yung good work na ito ay tunay naman alam po natin na nakapagbibigay po ng kaluguran sa ating Panginoon. Amen. Sabi po rin ayan, sabi po rito, tunay na ayan, sabi po rito, kaya, sabi po dito, kaya nais ng Diyos na tayo, lahat tayo ay maligtas. Kaya iniiwan po niya tayo ng mga kataga mula sa Timoteo 2, chapter 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 5. Amen. Kung paano ang ating pananampalataya ay tunay po na namumunga, sabi po rito, amen? Makibahagi ka
sa hirap tulad ng isang kawal ni Hesukristo. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Hindi siya mabibigyan ng gantimpala. Amen? Ang isang manlalaro kung hindi siya maglalaro ng ayon sa alituntunin. Amen? Makikita po natin, amen, na yung katiyakan na kapag tayo ay nagsasagawa ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa alituntunin ng Diyos, ayon sa utos ng Diyos, amen, may gantimpala sa ating nakalaan. At sabi po, paalala sa atin, kung tayo nagsasagawa ng mga bagay na wala namang kabuluhan, hindi naman naka-align doon sa alituntunan ng Lord, ano ang ating aasahan? Di ba? Katulad ng mga kambing, amen, hindi nila nagawa yung alituntunin na ninanais ng ating Panginoon, yung criteria na dapat, amen, ay kanilang magagampanan. Kaya sila ngayon ang na-left out. Amen po. Malinaw na may mangyayaring kabutihan. Amen. Pagpapala sa mga taong nagbibigay katuturan sa salita ng ating Panginoon. Katulad ng ginawa nitong mga lingkod niya. Amen. At katulad ng mga tupa na nilalagay sa kanang bahagi ng ating Panginoon. At ang katiyakan po na yung tragic destination na kahantungan ng mga kambing. Kung patuloy na babaliwalain, i-ignore, amen, hindi pahahalagahan yung kautusan ng ating Panginoon. Love one another. Amen. Mahalin natin ang isa't isa. Pakainin, painumin, damitan, patuloyin. Amen. Huwag nating hayaan na mayroon tayong may mga nakikita na mga nangangailangan pero hindi natin iniintindi, hindi natin tinutulungan at binabaliwala lang natin. Matuto po tayong magkawang gawa. Matuto tayong gumawa ng mga bagay na even sa simpleng pamamaraan ay masunod natin yung habilin sa atin ng ating Panginoon. Magawa natin yung nais niyang gawin natin sa Kanya sa pamamaraan ng paggawa natin nito sa ating kapwa. Amen? Malinaw po na ang nais ng ating Panginoon ay maligtas tayong lahat. Amen. Kaya andoon yung kanyang pagpapaalala na mararanasan, mararanasan ng mabuti at ang mararanasan na kapahamakan, trahedya para sa mga masasama. Kaya habang may panahon pa, amen, magbago tayo. Amen. Bigyan natin ng pagpapahalaga, importansya, yung katuruan na iniwanan sa atin ng ating Panginoon. Na hindi pala sapat yung pananampalataya, na mananampalataya lang tayo, pero wala tayong gagawin. Faith with action. Amen po. Dahil, sabi nga po, patay ang pananampalataya kung wala itong kasamang gawa. Amen. Niligtas na tayo, naranasan natin yung grace mula sa ating Panginoon. Amen. Iparanas din natin sa ating kapwa.
yung grace na naranasan po natin. Yung grace na tinanggap natin sa pamamaraan ng pagre-reach out po sa kanila. Sa kahit anong paraan na kaya natin, pera, panahon, amen po, pakikipag-usap, amen po. Isang malaking bagay po ito. Isang comfort na masasabi po talaga sa mga taong kinukulang sa atensyon. Maraming mga tao, lalo-lalo na nga po yung mga nabanggit ng ating Panginoon na tunay na ang sila ay kulang at naghahanap ng atensyon mula sa iba. Mahal nga sa buhay nila pangkaraniwan po, nale-left out sila. What more po yung ibang tao na hindi naman nila kamag-anak, amen po. Pero tayo bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, bukas na tayo sa kanyang katuruan, amen. Alam na po natin yung katotohanan, amen. Let's reach out po, tayong umabot sa mga taong ito. Hindi sukatan, kung malaki o maliit, amen po. Ang mahalaga ay mayroon. Amen po, napakagandang aral po na iniwan sa atin ng ating Panginoon. Siguro kung ang lahat ng tao ay may ganoong desire sa puso, amen, kung ang lahat ng tao ay magkakaroon ng puso para sa pagtulong, baka po kakaunti lang yung umiiyak o baka wala na pong iiyak. Amen po, baka maiibsan yung kaguluhan, baka maiibsan yung mga nakakulong, baka maiibsan yung mga nagpapakamatay, baka naiibsan yung kalungkutan ng mga may sakit. Amen. At baka wala pong mga taong kakalat-kalat sa kalye, mga kung saan-saan nakikituloy hanggang sa napapahamak na kasi tinatanggihan sila ng mga kamag-anak nila. Amen po. Katulad nga ng mga dayuhang ito. Amen po. Huwag nating ipagdamot ang ating tahanan sa mga tao na alam po natin na wala pong matuluyan. Ayan, amen. Parang ubos na yung oras po, paalala sa atin, ibigay natin po yung pagkakawang gawa, pagmamalasakit, at yung pagmamahal na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Una tayong nakaranas ng pagmamahal, kaya mabiyaya natin itong ibahagi, at hayaan nating maging masaya ang bawat isa, sa pamamaraan ng pag-share ng ating pagmamahal na naranasan po sa ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Huwag tayong gumaya, huwag tayong gumaya sa kambing na alam na yung katotohanan pero ini-ignore pa nila. Amen po. Huwag tayong maging prideful. Malaking epekto po sa ating buhay pananampalataya ang magkaroon tayo ng tinataglay na prideful. Yung pride na yan. Isang talagang hadlang yan sa ating buhay paglilingkod. Kaya tayo'y mulat na, tayo patuloy na hinuhubog ng ating Panginoon sa kanyang mga katuruan at lagi po natin itong iingatan sa ating mga puso't isipan at ating po itong higit na paigtingin, amen po. I-nourish natin ito sa pamamaraan ng pagsasabuhay nito. Amen po. Glory to God po. Purihin ka, Panginoon. Ama, maraming salamat po sa message na ito kung paano mo kami pinaalalahanan na gumawa kami ng mabubuting bagay, Panginoon, dahil tunay ang paggawa ng mabubuting bagay na ito, Panginoon, ito ay tunay na pagtugon sa iyong alituntunin at panawagan na pagbibigay ng mabuti, pagsasagawa ng mabuti, Panginoon, sa pamamaraan ng pagmamahal sa aming kapwa. Muli, Lord, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo kaming ingatan, Ama, lagi mo kaming paaalalahanan, i-convict mo kami upang sa ganun lagi namin ma-remind sa amin ang lahat ng mga salita mo kung paano kami ay laging ilulugar, Panginoon, iposisyon kami, Panginoon, sa landas na nais mo pong patuloy namin tahakin, Ama. Sama-sama kami, puspusin mo ng pag-ibig ang aming mga puso, Ama. Puspusin mo ng kahabagan, Panginoon, ang puso ng bawat isa, Panginoon, na sa kahit anong paraan, Panginoon,
ay tunay po na mararanasan at mararanasan namin. Lalabas at lalabas, Panginoon, yung compassion na ito, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa gabing ito, Lord. Pinaalala mo sa amin kung paano kami maging compassionate, Panginoon. Na walang maneneglect, Panginoon, walang mali-left out. Dahil yan po ang nais mo. Ang lahat po ay makaranas ng pag-ibig na una pong namin naranasan mula sa iyo. Purihin ka aming Diyos. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name, I pray, I thank you and I praise you, O God. Maraming salamat po. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ka, Ama. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Ayan, back to you, Sis Robilyn. Maraming salamat po.